Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, ayan guys. Kagabi ay nagdilig po ako dito at basang-basa po yung ating mga succulents. So, lahat po sila guys niligo ko talaga. As in, in-spray ko po talaga lahat ng leaves nila. In-spray ko sila guys, yung sprayer para lahat ng leaves nila guys ay malinisan. Yan, para matanggal yung mga alikabok sa kanilang leaves. At para mapreskuhan din sila guys. So parang ano lang din, parang tao lang din guys, 'di ba? Kapag nakaligo na ay nare-refresh din sila. So ganun po yung ginagawa ko sa kanila palagi guys. So ayan, so ngayon magpuputput ako at samahan niyo ako magputput. So yan, lahat po yan sila, kahit na yung mga natanim natin last unboxing natin ay inano ko na din guys. Sinama ko na sa sa kanila pag-spray. So, lahat po yan sila in-spray ko. So, bali yung ano nila guys, yung puno nila ay nadilig sila guys. Pero hindi yun gaano. So, tama-tama lang yung water na na-receive nila, nainom nila. So, ayan. Pasok tayo guys at magpuputput po tayo ngayon. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. So, kumusta po kayo dyan? Kakasikat lang po ng araw dito. Kaya magpuputput na ako para mamaya hindi na ako mainitan ng sobra kasi mamaya sobrang sakit na naman ng init. So, sobrang dry po kasi nila kahapon kaya naisipan ko silang i-spray. So, tara, samahan niyo ako. So, ayan sila guys dito. Ayan. So, itong mga nasa labas na to, hindi ko na to guys puputputan kasi okay naman yan sila. Kahit hindi ko na yan sila putputan guys, sanay na sila sa palagi silang nababasa, tas nainitan. So, yung mga lang guys, mga succulents natin sa loob ng ating garden. Kasi sila, kapag hindi pinabayaan natin guys at nainitan sila ng sobra ay nadadamage yung pinaka-rosette nila. So, nasa sunburn po. So, ayan. Dito guys, na-sprayhan ko din sila. So, halos lahat sila kahit yung nasa ROS natin. Ayan. So, kahapon din pala guys, nag-propagate ako ng ating this one. Ito hindi ko to binasa kasi pinugot ko sila guys. Ayan. Ito pinugot ko siya. Ayan, pinugot ko. Yung ating propagation to guys ng ghosty. Tsaka propagation natin ng sino ba to? Ito yung pinakauna kong Aron P. Yan, Aron P. Tapos, dahil matangkad na naman sila, pinropagate ko na naman, kinat ko na naman guys. So, nakalbo siya. So, gusto ko kasi guys, padamihin yung ating mga Aron P kasi gandang-ganda ako sa kanya guys. Ayan. Tapos, kahapon, inayos ko na yung mga nabuhay ko sa leaves ng ating namatay na silver prince. So, ayan sila guys. So, ayan. Ay, natapon. Ayan, nakapatong lang naman yan. Ayan. Yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang guys yung nabuhay ko sa kanilang lahat. So, marami yan before guys. Kaso lang, lapitin sila ng mealybug. So, yan lang yung na-survive natin. So, sana mapalaki natin yan sila. Ayan. So, magpuputput tayo ngayon guys. Ayan o. Basang-basa yung mga succulents natin. Yan. Sobrang basa sila guys. Ayan, ito ata hindi ko to na-spray kahapon. Ay, na-spray ko siya kahapon. Pero na-absorb na ng natin. Ng lava rock. Ayan. Kasi ito, kailangan ko to laging didiligin. Kasi maliit lang talaga yung nila pot. Ayan. So, magpuputput ako. Kukunin ko lang guys yung pangputput ko. So, ayan guys, ito tayo magsimula. Pangalay naman to guys ng kamay. Ayan, pinasok ko pala dito yung flapjack. Ayan, so sana gumanda na siya dyan banda. Ayan, kasi marami silang mga excess water sa leaves. Ayan na yung natin guys, yung Thanos. Ito yung isa. Yan, nung nilagay ko siya dito, nag-grow na yung new leaves niya. Kaso, nawala yung parangulated. Okay lang yan, guys. Para lumaki na siya. Ang mabagal kasi siya, guys, lumaki kapag sobrang nainitan talaga siya. So, full sun yung nare-receive niya. Mabagal siya lumaki. So, yung mga ganito na nakapag-grow na talaga,
okay na siya, mabilis. Pero kapag ganito na ano, parang na ano yung paglaki niya guys, kailangan ilagay mo na siya shaded. So dyan, nainita naman siya guys, pero medyo shaded nga lang. Yan. Pag hapon, nainita na siya. Afternoon na kakatanggap siya dyan ng full sun. Yan, ito lang talaga guys mahirap kapag nag-spray ng ganito. So kailangan lagi po silang puput-putan. Yan. Yung ating ano guys, yung ating ito si Octopus Chantilly ay may nag-grow na bagong leaves. Ayan, bago yan guys. Ito yung mga dati niya na leaves, tapos nagda-dry na yung iba. Yung may mga nag-crack, ayun, nagda-dry na. Tapos, tumutubo yung panibagong leaves niya. Ito din, ang daming, ano yan guys, ang daming dry leaves. So, tinanggal ko na rin yung dry leaves niya. Ang daming nag-dry sa leaves niya. Ayan na yung propagation ko guys, no, nasira ng manok. Yan yung ating, ano, si ghost plant na pinagkakat ko dahil nga pumangit na siya. Nasira ng manok. So, ayan na siya. Buhay na. So, napakadali lang talaga buhayin ni ghost plant. Inuod pa yan guys After natin siyang maitanim, after ilang days, di pa nga siya guys, ano, magro-roots. Ay, may roots na yung iba, pero yung iba wala pa. Kinain na agad ng, ano, ng uod yung stem. Ito na yung ano natin guys, so malaking red wink. Ayan, si red wink. Yan siya. So, si red wink tsaka si red line guys ay may pagka pareho, parang magkamuka sila. Pero, kung titingnan nyo maigi, si red line talagang red na red yung mga ganito niya. Ito naman, nagre-red yung likod. Ayan o. Yan, may red line din naman siya guys, kaso lang nagre-red yung likod. Yan, sobrang laki niyan guys. So, mas malaki pa yan nung dumating sa atin. Kaso lang, ang dami niyang nag-dry na leaves. Ayan, ito yung isa natin. Yung pinakamatagal ko ng Thanos. Ayan. Ayan, yung mga dugong natin guys. Okay na okay naman sila. Maganda yung mga carangulated ng ating mga dugong. Ayan. So, yung medyo maliliit na dugong dati na natanggap natin ay ano, lumaki na talaga sila ngayon. Ayan o, maliit lang yan before. Yan, pero lumaki na siya. And maganda pa rin yung carangulated sa leaves niya. Kahit na guys, ano, palaging nakulimlim dito nakaraan, umuulan-ulan, nakulimlim. Pero ngayon nakabalik naman na guys, mainit na talaga. Hindi pa rin sila nagbago. Hindi nawala yung kulubot nila sa leaves. So, medyo nabawasan nga lang, hindi na kagaya dati na sobrang kumpleto. Ayan, kung mapapansin nyo, diba? Marami. Kagaya nito, marami siya. Ayan. Pero dito banda sa bago niyang leaves, parang unti na lang guys, oh. Ayan. Ito yung ano natin guys. Ito yung San Nicolas. Ayan. Dugong hybrid. So guys, balik tayo. Naputol yung ating video kasi na-lowbat yung cellphone ko. Ayan, hindi ko napansin lowbat na pala yung cellphone ko. Ayan, so nag-charge muna ako. Tapos ayan, naputputan ko na sila guys. Ayan, so yung doon na lang sa dulo, hindi ko maabot-abot basta. Ayan yung ano natin, yung ito. Ayan, ito naputputan ko na sila. Ito ayan, si Murasaki. Sobrang layo na kasi nila guys. Yan yung mga super bomb natin na niripat ko. Yan, nadiligan na rin sila guys. Yan, dinagdagan ko lang yan sila guys ng soil mix. Yan, ng rice hull. Kasi sobrang bumao na talaga yung soil nila. So ito, lahat sila guys na putputan ko na. Ayan, ito yung matanda na natin. Full bone yan. Ayan siya. Tapos, ito pala guys, ito na rin yung update sa ating sino ba yan? Si Shooting Star. Ayan, meron na siyang flower stalk.
Yan, may flower stalk na naman siya. Tapos yung baby niya guys sa ilalim ay lumalaki na rin. Ayan. Doon pa guys sa kabila meron pa yung baby. So, hindi siya nag-dry leaves guys. Walang nag-dry leaves sa kanya. Tapos yung ano natin, ayan, si Lilac Frost. Ayan guys. Okay na okay naman siya. Nag-dry lang yung sa ilalim niya kasi nag-acclimate siya dito sa sa lowland. Tapos ito naman yung new highlights galing kay Ma'am Chelsea Ambrose. Tapos ito yung natin before guys, yung Berserk na may drops. Ayan siya. So ito yung pinakauna kong Berserk na may drops and napaka-pricey po yan nung nabili ko. Ayan, pero ito nabili ko lang ata to guys ng 50 or 100, parang ganun. 100 lang ata yun guys. Tapos hindi pa yan ganyan kalaki. Yan, nagkaroon na rin siya ng flower stalk. Yan, di pa yan ganyan guys kalaki before. So, tama lang yung laki niyan. And, ayan, may mga bukol-bukol siya. Tapos, yung natin, mga na, ang mga lingwas and, dugong. Ayan. So, ito, si yung isang puno natin ng, ni San Nicolas. Ayan siya. Medyo nawawala yung carunculated niya sa leaves guys. Dahil nga nung sabi ko sa inyo, di ba? Palaging makulimlim dito nakaraan, tapos umiinit naman pero makulimlim palagi. Yan, kasi umuulan-ulan. Ayan, so medyo nawala yung carunculated niya, pero babalik din yan guys. Kasi yung isa guys na tawag dyan, yung isa natin na San Nicolas ay okay naman yung carunculated niya. So ayan sila dito guys, yan naputputan ko na sila. Ayan, tapos dito naman tayo. So dito banda, kailangan din nating magputpot kasi marami rin silang water sa rosette. Ayan, ito guys, alam nyo ba, binalik ko siya dito sa gilid kasi before nilipat ko siya dito. Kaso lang yung leaves niya guys sa ilalim ay nag sunburn. Ayan. So medyo talaga itong natin. Lumalaki na siya si West Rainbow, yan. Mahirap talaga to guys kapag na sunburn. So, yung kasi niya, yung leaves niya parang siyang si Pearlebon na parang malambot, tapos variegated pa siya. So, talaga siya, prone siya sa sunburn. Yan, mabilis siya ma-sunburn, itong ating West Rainbow. Kaya naman sa mga gustong mag-alaga ng West Rainbow at sa mga hindi nakakabuhay ng West Rainbow, so ilagay niyo po sila sa shaded area lang. Yan, bright light, shaded area, yun yung gusto nila guys. Kasi dyan banda, shaded siya kapag tanghali. So ngayon morning, tinanggal ko muna yung net guys dito. Pinalihis ko muna pa ganun. Ayan, para mainitan sila dito lahat ng morning. Tapos, mamaya guys, babalik ko yan mga 10 a.m. or 11 ganun. Babalik ko sila para ma-shade na sila guys kasi sobrang init ngayon. Mahirap na yung mga variegated natin na dito, succulents, baka guys, sunburn. And ito, nasanay na sila sa init. Ayan, ito nirepot ko dito yung ating ano ba name ito? May flower na siya si Mule, ayan. First mule ko, ayan. So, ayan, 80 pesos lang ata bili ko nito guys kay Ma'am Jen before. So, lumaki na siya sa atin, Tapos, yung baby niya, hindi pa yan ganyan kalalaki. Tapos, lumaki na. Tapos, nadagdagan pang baby niya guys sa ilalim. Ayan, yung variegated natin na Purple Delight ay wala nang variegated guys. Wala nang variegation, Pero may tumutubo sa kanya na white, dun banda, Ayan. Hindi nagpo-focus. Ayan, sana guys yan, white na. Yan, mahirap talaga guys. Si Purple Delight na variegated. So, depende siguro guys sa variegation ng Purple Delight natin na makukuha or mabibili. Kasi, meron naman talaga yung maganda yung variegation, meron hindi. Kasi ito nga before guys, ang ganda ng variegation nito, si Super Bomb. Pero ngayon, parang nag-fade siya guys. Ayan. Pero ngayon, bumabalik na naman guys yung variegation niya. Yan banda. Yan Ayan. Akala ko mawawala na yung variegation niya guys. Pero yung baby niya guys, lumaki na talaga. Tapos, maganda yung variegation. Yan. Tapos, ito, tingnan nyo nawawala na yung variegated niya dito banda. So, nagiging, siya, non-variegated. So, bali, naging half na. Yan yung pinaka
Dati pa natin na Beyonce na nabili kay Ma'am Jenny Lina Saraw. Ayan, ito yung ating apricot. Ayan, akala ko to guys, mapapano na to. Tagal na nito sa akin guys, grabe. Yan na nga lang yung natira sa apricot natin. Kasi alam nyo ba, before nakabili ako ng maraming apricot kasi hinanay ko talaga siya guys. Yan, pahaba siya. Tapos naisipan ko na naman na pagsamasamahin na naman sila sa pot. So ayun, sa kakalipat-lipat ko, ang nangyari, yung iba na rarat, tapos ayan na, lumiliit. Buti na lang guys, nabubuhay ko pa yung mga nararat. So yung nasisave ko, yan mga maliliit na. Sa kakalipat-lipat ko guys. So yan na yung last na nalipatan ko sa kanya, yung clay pot na yan. So sana, hindi ko na maisipang ilipat. Yan yung oviforib natin guys. Yung ating kaganda si Lucido. Nag-dry na yung flower niya guys. So ayan. Tapos, this one, si Silver Balm. Ayan, yung ating variegated Silver Balm. Super ganda. Yan, kita nyo ba guys, si Silver Balm? Yan, tapos yung baby niya guys, so lumalaki na sa ilalim. Yung isa natin guys, nandoon Yan, nandito. Ayan, yan yung Craigie natin guys, so okay na siya, naka-recover na. Yan, yung full bar natin guys. So, alam ko na guys kung bakit nag-dry yung yung top ng iba natin na leaves ng full bar na Super Balm. Kasi, napansin ko guys, yung net pala guys natin, diba na dito siya, hanggang dito siya. So, para ma-shade sila. So, ang nangyari, dahil nga malakas yung hangin dito, kapag hinampas ng hangin yung ating bubong, yan, na din guys yung net, nadadala yung net. So, ang nangyayari, nahihila niya pababa yung net. So, yung net nakarating dito banda. Ayan. So, nakarating dito banda yung net. Bumaba siya guys. Kaya naman, yung mga succulents natin na nandito, sa hanay na to guys, ay naiinitan siya ng full sun. So, bali yung dito lang yung shaded. Kaya naman, ang ginawa ko, nilipat ko siya dyan. Tapos, diba dati siyang nandito? Nilipat ko siya dyan para morning sun lang yung marireceive niya and shaded na kapag tanghali. So, baka pag na naman, hinampas na naman ng hangin guys, madadala naman yung net natin. So, yung dito lang yung mainitan, hindi na mapapano yung ating mga Super Balm. Pero ngayon guys, tinitingnan ko na yung net natin. Kasi nakaraan talaga, hindi ko yan tinatanggal. Hinahayaan ko lang siya. So, hindi ko napansin na ganun pala yung nangyari. Kaya pala, yung ito natin, ayan, nagsidry yung mga nandito kasi nasobrahan talaga siya guys sa init. So, medyo maselan itong ating full variegated Super Balm sa sunlight. So, gusto nila guys yung morning sun and then afternoon shaded na sila. Bright shaded. So, kapag afternoon, sobrang sila dito guys. Bright shaded talaga sila dito. Maalinsangan dito sa ilalim. Pero, nasi-shade sila ng net natin sa taas. Ayan. So, ngayon, okay na siya guys. Hindi, tumigil na yung niya. Tumigil na yung pag-dry ng leaves niya sa top. Ayan. Medyo lumalaki na naman yung mga new leaves na lumalabas sa kanya guys. Kaya, okay na siya. Hindi na nagda-dry yung leaves niya. So, nakaraan nagtataka ako, bakit ganun? Pa-dry yung mga leaves niya. So, kung nakayaan ko pala siya guys, sa initan talaga. Hindi ko napansin yung net. At hindi ko siya naisipang ilipat. Ala, makakalbo yung natin. Full variegated na Super Balm. Ayan, ito yung isa natin na full bar guys. Ito nagkakaroon siya ng purple sa leaves Yan, pero medyo okay na rin yan guys. Kesa sa ganito na medyo maselan talaga yung full variegated. Ayan, full variegated din to guys. Kaso lang, nagkaroon siya ng purple. So, okay na rin yan guys. Kasi, kapag may purple, so mas mabilis sila mag-grow. Ayan, kasi yung ganito medyo to guys, medyo slow grower talaga yung mga full variegated na succulents. Ayan. So, 'di ba, meron na tayong Silver Balm. Ayan, variegated Silver Balm. Tapos meron na tayong full bar. Ayan, tapos meron tayong yung ganito na variegated. Ayan, tapos dito may maliit pa yan tayo guys. Yan yung pinakauna kong Super Balm guys Ayan, tapos pa? Ayun, may din tayo. Silver Balm. Yung dalawa yung Silver Balm ko guys. May bago na naman kasi guys na
lumabas na itsura ng bagong itsura ng Super Balm. Yun yung monstrous. As in guys, ang ganda ng monstrous niya. Yung leaves ng ganito guys, kumulubot. Parang yung original lang na ganito. Minsan may pagka-variegation din siya. Yung ganyan, naging siya, parang ganito. Si Marble Gold. Yan, parang naging ganyan yung leaves niya. Monstrous siya guys. So, pag nagkaroon ulit ng budget at nakakita tayo ng ganun guys, gusto ko nun para makumpleto ko silang favorite ko talaga to guys, si Super Balm. Yeah, gusto ko makumpleto yung kanilang variety. Ayan, kasi meron tayong mga Super Balm, di ba? Mayroon tayong Super Balm na original, yung walang variegated. Tapos yan, si Murasaki din guys. Yan, kasi si Murasaki ay parang hybrid siya ni Super Balm. So, kamukha niya si Super Balm, and yung leaves niya lang ay mas pinataba. Yan, tas pinabilog. Parang Super Balm na Purple Delight. Ganon yung itsura niya guys. Bilugan yung leaves niya. Yan, basta ganon. Ayan, so excited ako na makumpleto ko sila guys. Pero sa ngayon, wala pa. Pass muna sa ngayon guys. So, pahinga muna tayo sa kakabili ng succulents. Yan, kasi marami tayong gastusan ngayon. Ayan. Pag nagkaroon lang guys ng budget at makakita tayo ng ganun. Saka yung Black Prince na variegated and sino pa ba yun? Si Cubic Frost na variegated. Wala pa tayong ganun guys. So sa dami nating mga succulents, marami pa rin sa atin guys yung walang mga ganun na variety. So marami pa rin ng variety ng succulents na wala tayo. Ayan. So si Afterglow guys, yan, wala na yan sa garden ko. Kasi before mayroon akong Afterglow, kaso lang ang nangyari kasi nun guys, nung panay ulan, nasira talaga siya guys. Yung stem niya, nagkaroon siya ng dot na kulay itim, tapos hanggang sa namatay siya. Yan, so kasi before hindi ako mahilig mag-spray ng fungicide. So mag-spray lang ako ng fungicide guys sa sa may problema lang. So hindi lahat talaga i-sprayhin ko palagi. So nakapag-spray na rin ako sa kanilang lahat, pero hindi yung palagi. Kagaya ngayon na parang sa isang buwan nakakapag-spray ako ng 2 o 3 ganun. Pero dati kasi guys, bibihira talaga ako mag-spray. So, yun yung problema ko dati nung ulan ng ulan. Ulan-init. Yan yung panahon dito guys. Grabe. Karamihan na problema ko sa succulents ko nun. Karamihan nagiging ganun. Tapos medyo maliit pa tong greenhouse natin before guys. Kung mapapanood nyo yung mga dati natin na video. Yan, kung may time kayo, panoorin nyo yung mga old videos natin. Makikita nyo dun guys yung greenhouse natin before, hindi pa ganito kalaki. Ayan, so, yung bubong niya guys, hindi pa ganito kalaki. So, dati kasi, ang gamit ko lang nun guys, yung plastic ng hindi UV plastic yung gamit ko nun plastic ng, ano ba tawag dun? Yung makapal na binabalot sa notebook guys, ganun lang. Yan, yung transparent na makapal na plastic na binabalot sa notebook. Kasi noon, di ko pa, alam ko na naman yung UV plastic, kaso walang mabila nun dito sa amin guys. So, itong UV plastic, nabili ko siya sa Shopee. Ayan. And, may pagkamahal talaga to guys na UV plastic. Mahal siya, pero, mahal din yung shipping fee. Pero, sulit naman guys kapag UV plastic yung ginamit nyo sa inyong mga succulents. Kasi, itong ating UV plastic talaga guys ay kung gagawa ka ng greenhouse at bibili ka ng plastic ng sa pangbalot sa notebook, mas makakamura ka na guys sa UV plastic. Kasi yun guys, same lang naman guys yung yung price ng pagkabili ko. Kasi half lang nun, nasa 500 mahigit, ay 600 ata mahigit yun guys. Yan, kasi ang nila sinusukat yun guys may sukat, kahit ito naman may sukat, pero ito kasi guys, mas malapad to. Tapos doble pa siya. So kapag inano mo siya, kapag binuka mo siya guys, kasi doble siya, malapad siya. So sa isang nasa 1,300 mo na gasto siguro sa ganitong plastic.
ito na, isang ganito na guys, isang malaking buo na yung mabububungan mo. So, malaki na yung greenhouse mo. So, sa dalawang ganito, sobrang laki na ng greenhouse mo guys. So, meron na akong isa pang ganito, kasi dalawa yan sila binili ko before. Kasi, sabi ng papa ko, baka magulang yung isa lang. Kasi nga, hindi pa namin alam yung laki nito. So, ito nga, hiniwa na lang namin to guys sa gitna. Kasi, sobrang mahaba kasi siya, pahaba lang siya. So, ginawa kasi namin para malapad. So, pinapunta namin, parang pag ganito guys, yung ginawa namin. So, ang haba kasi nito guys is pag ganon. Yan, sobrang haba niya ng pag ganon. So, ginawa namin, kinat namin sa gitna para mas mapalapad namin pag ganon. Yan. Kaya, yung greenhouse natin, medyo lumaki talaga ngayon compare sa dati. Ayan. So, ayan guys, nakachika na ako, na-share ko na sa inyo. Yan, para sa mga gustong mag-alaga ng succulents na wala pang mga greenhouse guys. So, sa maire-recommend ko sa inyo guys na bumili na lang kayo guys ng UV plastic kaysa sa ang mga DIY lang na okay naman yun kung wala talaga tayong budget. Pero, kung bibili lang din tayo guys ng mga plastic na yan, kagaya nung sa notebook, kung meron sa inyo dyan na ganun din yung ginagawa, mas maire-recommend ko na bumili na lang kayo ng UV plastic. As in, dito talaga guys, hindi kayo magsisisi. Kasi ito nga tingnan nyo. Malawak na tong garden natin. So, dati kasi, lang to, hanggang dito lang to guys. Hanggang dito lang. As in, hanggang dito lang to. Yung bubong niya, tas hanggang dun lang sa last na na yun ng natin, ng carangulated succulents. Ayan, ganito lang yung greenhouse natin before. Ayan, so yung dito banda, hanggang dito lang banda, yung may bubong. So ngayon, hanggang dito na. Ayan, so lumawak na siya. So isang lang yan guys, isang roll lang yan ng ng UV plastic. So, yun na lang muna guys sa ngayon. Ayan, sobrang haba na ng ating video. Sana hindi kayo maboring. Ayan, so, that's all for today's video guys. Yan, nagbigay lang ako sa inyo ng konting tips sa ating greenhouse. Ayan, para sa mga gustong mag-alaga ng succulents, sa mahihilig mag-alaga ng succulents, mag-collect ng succulents na gustong magpagawa ng greenhouse. At wala pa masyadong idea sa UV plastic. Ganyan guys. Mas maganda po talaga UV plastic yung gamitin nyo. Ito po ay 150 microns. Ayan, so okay na siya. Meron din ito guys, 200 microns, pero mas makapal yun. So, mas mahal nga lang yun guys. Ayan, so yun lang po. Ganito lang po yung ginagawa ko sa aking mga succulents para ma-refresh sila. Kaso nakakapagod lang talaga guys yung pagputput. Pero okay lang yun guys, at least 'di ba, na-preskuhan sila. At healthy talaga sila guys kapag ganun yung ginagawa natin, kasi nalilinisan yung leaves nila. So parang tao lang din yan guys, kapag nakaligo 'di ba, nare-refresh. So ganun din sila. Kapag naliguan natin sila, parang nare-refresh din, nalilinisan yung leaves nila. Ayan, so nadiligan pa natin. So parang nag-glow din yung mga nila guys, mga leaves nila. So that's all for today. See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!